ang araw na binago ng diwata, 7 ang mundo. Nagdeklara ng emergency meeting ang Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ito ay dahil ang kanilang pinakatatagong lihim, isang pasilidad sa ilalim ng lupa na ang mismong pagkakaroon ay isang alamat, ay tuluyan ng nabunyag, isang lugar na kahit ang mga spy satellite ng Amerika sa loob ng 12 taon ng masusing pagmamanisid ay hindi man lang natanaw kahit ang balangkas nito. Paulit-ulit itong sinubaybayan ng mga sopistikadong satellite ng Israel, ngunit lahat ay nabigo. Subalit, isang satellite lamang na inilunsad mula sa kapuluan ng Pilipinas ang tumagos sa isang matinding sandstorm at sumilip sa lalim na 31 metro sa ilalim ng lupa. Nayanig ang buong punong tanggapan ng CIA. May ganitong teknolohiya pala ang Pilipinas? Isang classified report mula sa Ministry of State Security ng China ang nagdulot ng panginginig sa Beijing. Hindi bababa sa 5 taon tayong nahuhuli sa Pilipinas. Ang Diwata 7, isang satellite ng Pilipinas, ay nag-iisang bumago sa mga panuntunan ng pandaigdigang intelligence. Ngayon, magsisimula na ang kwento nito. Kung mayroon mang tarangkahan ang impyerno, marahil ito na iyon. Ang disyerto ng Lut sa Iran, kung saan ang temperatura sa ibabaw ng lupa ay umaabot sa 72 Celsius, isang lugar na sinasabing kahit bakterya ay hindi mabubuhay. Sa ilalim ng tigang na lupang ito nakatago ang aming santuwaryo, ang Persia 7. Wala pang 50 tao sa buong Iran ang nakakaalam ng pagkakaroon ng pasilidad na ito. Ako, si Kasim, ang punong inhinyero at tagapamahala ng buong operasyon. Ngunit ang umagang iyon ay kakaiba. Ang monitor ng aming weather observation ay nagliliyab sa pula. Isang sandstorm na sinasabing pinakamalala sa loob ng 50 taon ang bumabalot sa aming base. Sa aming operation room, 38 metro sa ilalim ng lupa, 12 dosenang mga piling-piling mananaliksik ang nakaupo sa harap ng isang dambuhalang screen. Hindi namin naririnig ang ugong ng bagyo sa labas. Tanging ang ritmikong panginginig mula sa air purification system ang yumayanig sa aming bunker. Ang aming misyon ay simple: bantayan ang buong mundo habang nananatiling ganap na invisible sa kanilang mga mata. Para sa amin, ang araw na iyon ay perpekto para lokohin ang mga mata ng mga satellite ng Amerika at Israel. Punong Kasim, binago ng satellite ng Amerika ang kanyang orbit. Mukhang itinigil na nila ang pagkuha ng larawan dahil sa bagyo at pumasok na sa safe mode. Ulat ng isa sa aking mga tauhan. Tumango ako at humigop ng tsaa, nagpapakita ng kumpiyansa. Ito ay inaasahan na. Ang mga butil ng buhangin ay nagdudulot ng matinding pagkalat ng signal. Kung ipipilit nilang buksan ang kanilang mga lente sa ganitong panahon, ang kanilang bilyon-bilyong dolyar na satellite ay magiging isang walang silbing piraso ng bakal. Ito ang aming pang-araw-araw na gawain. Alamin kung kailan nakapikit ang mga mata ng mga makapangyarihang bansa at gamitin ang pagkakataong iyon para hasain ang aming mga pangil. Sa malaking screen sa gitna ng silid, nakikita ang real-time na orbit ng mga satellite sa itaas namin. Dose-dosenang mga tuldok ang gumagalaw na parang sapot ng gagamba. Ang Amerika ay pula, ang Israel ay lila, at ang Europa ay asul. At sa isang sulok, isang maliit na berdeng tuldok ang kumikislap halos hindi mapansin. Ito ang satellite ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi namin ito itinuturing na isang banta. Ang klasifikasyon nito sa aming sistema ay iba pa. Ang mga reconnaissance assets ng Amerika ay may kakayahang 10 cm resolution sapat na para mabasa ang mga numero sa isang relo sa lupa. Samantala, ang satellite ng Pilipinas ay opisyal na may 50 cm resolution. Para sa amin,
Ito ay kapareho lang ng mga larawan sa Google Earth. Huwag ninyong pansinin ang satellite ng Pilipinas. Iyan ang palagi kong sinasabi sa mga baguhang mananaliksik. Kumbinsido ako na ang kanilang teknolohiya ay hinding-hindi makakatagos sa kurtina ng buhangin na ito. Kami ay isang bansang may sariling satellite program at malapit nang makumpleto ang aming nuclear technology. Para sa amin na lumalaban sa mga superpower na gumagastos ng 10 beses na mas malaki kaysa sa buong budget ng Pilipinas, ang maliit na tuldok na iyon ay wala sa aming radar. Kaya't puno ako ng kumpiyansa. Kumpiyansa na ang sandstorm na ito ay isang perpektong kalasag na bigay ng kalikasan. Kumbinsido na walang sinumang satellite ang makakatagos sa nagngangalit na alon ng mga butil na ito upang sumilip sa lalim na 38 metro. Iyon ang aral na natutunan ko sa loob ng 25 taon sa ilalim ng disyertong ito. Muling lumapit ang aking tauhan, si Jamil. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay may bahid ng pag-aalala. Hawak niya ang isang tablet PC. Punong Kasim, ang satellite ng Pilipinas, codename Diwata 7, kakaiba po ang kilos nito. Sumulyap ako sa monitor. Ang mga pula at lilang tuldok, ang mga satellite ng Amerika, ay umiiwas lahat sa bagyo. Ngunit ang maliit na berdeng tuldok na iyon ay nananatili sa kanyang kurso, diretso itong sumusugod sa amin. Anong kakaiba dyan? Dumadaan lang siguro. Hindi po, sir. Ginagamit nito ang kanyang control thrusters. Nakalak po ang direksyon ng lente nito diretso sa ating base. Napangisi ako. Anong kabaliwan yan? Bubuksan nila ang lente sa gitna ng sandstorm na ito? Magagasgas lang iyan at masisira. Mukhang hindi marunong mag-ingat ng kagamitan ang mga taga-Pilipinas. Hindi po, sir. Naka-radar mode ito. Inactivate nito ang synthetic aperture radar. Ang teknolohiyang ito, nakilala bilang SAR, ay parang paggamit ng ultrasound para malaman ang hugis ng isang bagay sa gitna ng hamog, sa halip na gumamit ng flashlight. Ngunit kahit narinig ko iyon, hindi nawala ang aking pagiging kalmado. Jamil, ano ang sinabi ko? Tingnan mo, ang density ng buhangin sa hangin. Kakalat lang ang radio waves. Ang makukuha lang ng teknolohiya ng Pilipinas ay puro noise. Hayaan mo sila. Mauubusan din sila ng baterya at aalis. Binaliwala ko ang ulat ni Jamil at muling itinuon ang aking atensyon sa engine test sequence. Malapit na ang final combustion test para sa aming nuclear-capable ballistic missile. Simulan ang countdown. 10 minuto bago ang pag-aapoy ng makina. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam na ang berdeng tuldok na iyon ay hindi lang basta nagpapakita ng katapangan. Hindi ko alam na ang pader na tinatawanan naming teknolohikal na limitasyon ay matagal na pala nilang nalampasan at hindi nagtagal. Natuklasan ko na ang perpektong kalasag na pinaniwalaan ko sa loob ng 25 taon ay isa lamang palang salamin na walang kulay. 5 minuto na lang bago ang engine ignition. Ang ilaw sa operation room ay naging pula at ang tensyon ay nagsimulang tumaas. Ngunit ang aking isipan ay hindi ganap na nakatuon sa mga numero ng pressure ng makina. Mula sa monitor ni Jamil sa tabi ko, may mahinang warning sound na patuloy na tumutunog. Jamil, patayin mo yan. Nakakairita, sabi ko. Ngunit tila hindi ako narinig ni Jamil. Nakatitig siya na may maputlang mukha sa berdeng tuldok sa kanyang monitor. Sir, tingnan niyo po ito. Nanginginig ang kanyang boses. Abala ako. Ano na naman yan? Huminto po ang satellite ng Pilipinas. Huminto? Paanong hihinto ang isang satellite? Umiikot iyan sa orbit.
Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Itinigil niya ang kanyang tingin. Naka-spotlight mode po ito. Itinigil ko ang aking ginagawa at lumapit sa pwesto ni Jamil. Ang data sa monitor ay ganap na labas sa aking pangunawa. Karaniwan, dahil sa bilis ng pag-ikot ng satellite sa mundo, ilang segundo lang ang mayroon nito para kunan ng larawan ang isang punto sa lupa. Ngunit ang maliit na berdeng tuldok na iyon, ang Diwata, 7 ng Pilipinas, ay kakaibang pinipilipit ang sarili nito. Pinapanatiling nakalak ang lente sa aming base. Para itong isang pasahero sa isang mabilis na tren na pilit inililingon ang kanyang ulo para titigan ang isang punto. Kalokohan. Gagamitin nila ang spotlight mode. Sa ganitong panahon, bulong ko. Ito ay katumbas ng pagpapakamatay. Mangangailangan ito ng napakalaking fuel para sa kontrol at, higit sa lahat, napakatinding konsumo ng kuryente. Ang isang satellite na kasing liit ng sa Pilipinas ay hindi ito kakayanin. Tingnan mo ang power levels nila. Power output, 98%. Ginagamit na po nila pati ang kanilang reserve power. Seryoso po sila. Nakunan tayo. Lumuwa ang tuyong laway ni Jamil. Sa sandaling iyon, ang berdeng tuldok sa screen ay tila lalong nagliwanag. Sa gitna ng sandstorm na ito, kung saan sumuko na ang Amerika at Israel, kung saan lahat ay nakapikit at nagtakip ng tainga, isa lang ang nakadilat ang mga mata at nakatitig sa amin mula sa itaas ang satellite ng Pilipinas. Isang malamig na pawis ang dumaloy sa aking likod. Ano kaya ang desperadong gustong makita ng maliit na satellite na iyon? Sir, nagbago ang frequency band ng radar nila. Sigaw ni Jamil. Mula X-band, naging. Ano ito? Multiband. Sabay nilang ginagamit ang X-band at L-band. Nagblangko ang isip ko. Ang X-band ay ginagamit para sa high resolution na mga imahe, habang ang L-band dahil sa mas mahabang wavelength nito ay epektibo sa pagtagos sa ibabaw ng lupa. Ngunit, ang sabay na paggamit sa dalawang ito ay halos teknikal na imposible. Magkakaroon ng interference at magiging magulo ang data. Maging ang Amerika ay sumubok at sumuko na sa pamamaraang ito. Mali lang yan. Sira siguro ang sensor nila kaya tumatalon ang frequency. Pilit kong itinatanggi. Hindi po sir. May plano sila. Ginagamit nila ang interference ng dalawang wavelength para kanselahin ang noise mula sa mga butil ng buhangin. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Jamil sa keyboard. Ito ay isang algorithm. Kinakalkula na nila ng maaga ang reflection pattern ng sandstorm at nagpapadala ng inverted waves para kontrahin ito. Ang bagyo, sa halip na maging kalasag, ay nagiging background noise na lalong nagpapalinaw sa ating imahe. Posible ba iyon? Ang pagsasagawa ng ganoong komplikadong kalkulasyon sa real time sa loob ng maliit na satellite na iyon? Sa mga sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang boses ng countdown mula sa central speaker ng control room. Engine ignition. 10 segundo. 9, 8, 7. Kinailangan kong magdesisyon. Itigil ang eksperimento at isara ang pasilidad. O baliwalain ang teknolohiya ng Pilipinas at ituloy ito. Ang aking 25 taon ng karanasan ay nagsasabi sa akin, walang ganyang kakayahan ang Pilipinas. Nagpapanggap lang sila, ngunit ang aking instinct ay nagbababala. Nakikita ng berdeng matang iyon ang lahat. 6. Tiningnan ako ni Jamil. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Itigil na natin ito. Ngunit kung hihinto kami, ano ang irereport ko sa mga nakatataas na natakot kami sa isang satellite ng Pilipinas, kaya't itinigil namin ang isang multi-bilyong pisong eksperimento? Hindi iyon kaya ng aking pride.
4, 3, 2, 1. Ignition! Isang malakas na pagyanig ang naramdaman 38 metro sa ilalim ng lupa. Ang exhaust vent sa ibabaw ay bumukas at libu-libong degree ng init ang bumuga sa gitna ng sandstorm. Tagumpay. Ang makina ay gumana ng perpekto, ngunit hindi kami makasigaw ng tagumpay. Dahil sa sulok ng main screen, ang berdeng tuldok na iyon ay nananatiling umiikot sa itaas namin. Tila ba inaabangan nito ang eksaktong sandali ng engine ignition, tulad ng isang mandaragit na nahuli ang kanyang biktima. Sa screen, ang malaking haligi ng init mula sa aming makina ay malinaw na nakunan ng pula ng sensor ng satellite. Ang hindi matatawarang ebidensya ay nakuha na. Dumaan na po ang satellite, walang lakas na ulat ni Jamil. Ang berdeng tuldok ay dahan-dahang naglaho, ngunit isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bunker. Tingnan mo ang data transfer. Utos ko sa nanginginig na boses. Naka-encrypt po kaya hindi natin mabasa, pero ang laki ng packet ay hindi pangkaraniwan. 5 beses na mas malaki kaysa sa isang normal na observation satellite. 5 beses. Ibig sabihin, hindi lang ito ilang mga litrato. May kinuha sila. Kinuha nila ang pinakatatago naming lihim sa ilalim ng buhangin. Binunot nila ito mula sa ugat. Wala pang kasiguraduhan. Suriin muna ang data. Alamin ninyo kung ano ang nakuha nila. Pilit kong ipinakitang kalmado, ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto na hindi ko man lang maiangat ang aking tasa ng tsaa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang berdeng mga mata na nakatitig sa akin sa dilim. Ngunit ang tunay na lagim ay hindi pa nagsisimula. Umalis man ang satellite, ang gabi namin ay hindi pa tapos. Nang malaman namin na babalik sila pagkatapos ng 12 oras at bago kami kaladkarin sa military tribunal ng Tehran, hindi namin lubos na naisip kahit 1% ng data na kinuha ng Pilipinas. Dumaan man ang unang satellite, ang mabigat na katahimikan sa operation room ay hindi nawala. Ang engine test ay naging matagumpay sa papel at walang problema sa mga numero para sa pag-mount ng warhead. Dapat ay nagsasaya na kami. Pero heto ako, nanginginig ang kamay habang pinaglalaruan ang lumamig na tasa ng tsaa. Si Jamil, na kanina pa nakatitig sa monitor, ay nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang isang taong nasa bingit ng bangin, punong kasim. Na-decode ko po ang isang bahagi ng header information ng data packet na ipinadala sa ground station ng Pilipinas. Ang laki po ay imposible. Gaano kalaki? Kung isang high-resolution na litrato iyan, dapat ay ilang gigabytes. Umiling si Jamil at ipinakita ang screen. Sa gitna ng monitor, malinaw na nakasulat ang numerong 47 megabytes. Masyadong maliit para sa isang high-resolution na satellite image, ngunit masyadong malaki para sa simpleng text. Nang makita ko ang numerong iyon, pakiramdam ko ay hihinto ang aking puso. Hindi ito litrato. Ito ay naprosesong resulta. Nag-process sila ng data sa loob mismo ng satellite at ipinadala ang resulta. Sabi ko, halos pabulong. Tama po kayo, dugtong ni Jamil. Edge computing. Para hindi masayang ang oras sa pagpapadala ng malaking raw data sa lupa para suriin, isang high-performance AI chip sa loob ng satellite ang gumawa ng answer sheet on the spot. Parang isang reporter na nagsusulat ng artikulo sa mismong lugar ng pangyayari. Ipinadala nila ang conclusion kung ano ang ginagawa natin at kung anong kalagayan natin. Para akong binagsakan ng martilyo sa ulo. Edge computing.
Isang semiconductor na kayang magsagawa ng advanced calculations sa isang extreme environment tulad ng kalawakan na lumalaban sa radiation at mga pagbabago sa temperatura, ito ay higit pa sa aming inaakala. Alam naming malakas ang Pilipinas sa teknolohiya, ngunit hindi namin pinangarap na ganito na pala kaperpekto ang kanilang space-grade processors. Habang kami ay abala sa pagpapalaki ng aming mga satellite, sila pala ay naglalagay ng utak ng tao sa loob nito. Ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Ang base na ito ang aking buhay, ang huling tanggulan ng aking bansa. Ayon sa orbital calculations, babalik ang satellite na iyon sa eksaktong 2 oras. Ang pangalawang pagdaan. Kung ang una ay pag-explore, ang pangalawa ay tiyak na para sa kumpirmasyon. Kinailangan kong magdesisyon. Hindi sapat ang basta magtago. Iutos ang codename, Dead Silence. Ganap na isara ang buong base at i-activate ang ating huling alas, ang Krasukha system. Sa utos kong iyon, biglang nagbago ang hangin sa silid. Ang Krasukha ay ang pinakamalakas na electronic warfare equipment sa mundo na nakuha namin mula sa Russia. Gumagawa ito ng isang makapangyarihang kurtina ng radio waves na kayang bulagin ang anumang satellite radar sa itaas, isang sandata na lumilikha ng artipisyal na kadiliman. Patayin ang lahat ng power source. Tanging ang Krasukha system na may sariling power supply ang dapat gumana ng buo. Patayin pati ang emergency generators, cooling systems, air purifiers, ilaw, communication equipment walang anumang radio wave o kahit 1 degree ng init ang dapat makalabas. Mula ngayon, magiging mga bangkay tayo sa ilalim ng disyertong ito. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa base. Ang mga dambuhalang server ay huminto na may tunog na parang isang hiyaw hanggang sa bumalot ang ganap na kadiliman. Sa halip, naramdaman namin ang isang mababang frequency na panginginig mula sa kailaliman, ang tunog ng Krasukha habang itinatayo nito ang isang hindi nakikitang kuta ng radio waves. Ang disyerto ng Lut sa dilim ay mas malupit pa sa impyerno. Dahil huminto ang cooling system, ang temperatura sa bunker ay mabilis na umakyat sa 40 degrees Celsius. Basa ng pawis ang aking likod at kumikirot ang aking ulo dahil sa numinipis na oxygen. Ngunit higit pa sa pisikal na hirap, ang dumidiin sa amin ay ang presensya ng maliit na berdeng tuldok na iyon na alam naming dumadaan sa itaas. Tinitigan ko ang luminous hands ng aking relo sa dilim. 11:58 p.m. 3 minuto bago ang inaasahang pagdaan, 180 segundo. Sa normal na araw, kulang pa iyon para uminom ng isang tasa ng kape. Ngunit sa sandaling iyon, parang walang hanggan. Narinig ko ang pagngatal ng mga ngipin ni Jamil. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa purong takot. Sir, nasa altitude na 500 kilometer na. Pumasok na po ang Diwata 7. Nasa maximum output na ang Krasukha. Ang kalangitan sa itaas natin ngayon ay isang karagatan ng radio waves. Ano man ang ipadala nila, hindi nila mababasa dahil sa noise, bulong ni Jamil sa dilim. Kinuyom ko ang aking kamao. Oo, ito ang aming lakas. Ito ang resulta ng 20 taon ng pag-aaral sa teknolohiya ng Russia. Gaano man katalino ang AI ng Pilipinas, imposibleng malampasan nila ang napakatinding electronic jamming na ito. Ito ay isang siyentipikong katotohanan. Ngunit ang berdeng tuldok 500 kilometro sa itaas ay nanatiling kalmado. Ang data sa monitor ay nagsimulang mag-iba. Ang satellite ng Pilipinas, kahit na hinarap ang malakas na jamming waves mula sa aming Krasukha, ay hindi nagbago ng orbit. Sa halip, gumawa sila ng isang mas malupit na hakbang. Sir, mali ito!
Ginagamit nila ang ating jamming laban sa atin. Nagsimula na silang mag-frequency hopping. Ang sigaw ni Jamil ay bumasag sa katahimikan. Muli, nagblanko ang aking isip. Frequency hopping. Isang teknolohiya kung saan libu-libong beses nagpapalit ng frequency sa isang segundo para iwasan ang jamming. Ngunit hindi lang iyon. Sinusuri ng satellite ng Pilipinas ang mismong jamming waves na aming ipinapadala at sa halip, kinokolekta ang mga signal na tumatama at nagbabounce sa mga istruktura sa ilalim. Ito ay parehong prinsipyo ng paghahanap sa silhouette ng kalaban na nasisinagan ng kanilang sariling flashlight sa gitna ng hamog sa halip na magtago sa liwanag. Ibig sabihin, habang lalo natin silang ginajam, lalong lumilinaw ang ating imahe sa kanila. Nanginginig kong sabi, ginagamit ng AI ng Pilipinas ang kurtina ng radio waves na aming itinayo bilang isang gabay para tukuyin ang eksaktong lokasyon ng aming base. Napakayabang namin. Akala namin magaling lang silang gumawa ng semiconductors. Ngunit narating na pala nila ang antas ng Diyos, kung saan kaya na nilang manipulahin ang kalikasan ng radio waves. Kumpirmado ang anggulo ng pagpasok, nananatili sa spotlight mode. Sir, sinimulan na nilang i-filter ang data. Hinihiwalay nila ang ating radio waves sa kanila. Ang ulat ni Jamil ay puno ng desperasyon. Spotlight mode. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa dilim. Ibig sabihin, ang satellite ay nakapilipit ang leeg sa itaas namin, nakatitig sa isang punto lamang sa disyertong ito. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kahit bukas, kadiliman lang ang makikita. Ngunit sa pagpikit ko, isang malinaw na imahe ang nabuo sa aking isipan. Isang maliit na satellite na may solar panels sa gitna ng itim na kalawakan. Ang lente nito ay nakatutok sa Earth at sa dulo nito, naroon ang mismong burol kung saan ako nakatayo. Ang kabog ng aking dibdib ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Hindi lang ito ang puso ko. 50 puso ang sabay-sabay na tumitibok sa dilim. At ang tunog nito ay parang isang panginginig na yumayanig sa buong bunker. Sa sandaling ito, sa ibabaw, ang Diwata 7 ng Pilipinas ay nagsasagawa ng kanyang pangalawang scan. Pakiusap, dumaan ka lang. Huwag kang tumingin. Narinig kong bulong ng isang baguhang mananaliksik. Isang henyo na ngayon ay umaasa sa milagro. Ganoon katindi ang takot na dala ng teknolohiya ng Pilipinas. Lumipas ang 1 minuto, 2 minuto, katahimikan pa rin. Sa wakas, 3 minuto, tuluyan nang dumaan ang satellite. Tapos na ang pagdaan. Ititigil na ang krasukha. Sa boses ni Jamil, huminto ang panginginig sa base, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Bilang saksi kung paano ginamit laban sa kanila ang jamming signal, hindi siya makampante. Ngunit isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa mga mananaliksik. Ibalik ang kuryente. Buksan ang aircon. Sa sigaw ko, umugong ang mga emergency generator. Dahan-dahang kumislap ang mga pulang ilaw. Sa ilalim nito, nakita ang mga mukha ng mga tauhan, basang-basa ng pawis, maputla na parang mga multo, ngunit may ginhawa sa kanilang mga mata. Nang maramdaman ko ang malamig na hangin, doon ko lang nalaman kung gaano ako pinagpawisan. Ngunit ang ginhawa ay tumagal lamang ng 5 minuto. Hanggang sa dumating ang halos pasigaw na tawag ni Jamil mula sa data analysis room. Sir, halik kayo rito. Bilis! Tumakbo ako papunta sa analysis room. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Jamil na parang bato sa harap ng dambuhalang monitor. Ang kanyang mga daliri ay nasa keyboard, ngunit hindi gumagalaw. Anong nangyari? Dahan-dahang lumingon si Jamil.
Ang kanyang mga mata ay namumula sa takot. Nagpadala sila ng data. 47 megabyte na naman. Paano? Gumagana ang krasukha. Pinatay natin ang lahat. Ano ang nakuha nila? Itinuro ni Jamil ang screen. Sa gitna ng mga komplikadong encrypted codes, may isang kakaibang imahe. Hindi ito litrato. Ito ay isang pattern ng 7 kulay na contour lines na kumakalat na parang mga alon sa lawa. Ngunit ang sentro ng pattern ay eksaktong tumuturo sa aming underground engine room. Interferometric SAR, basag ang boses ni Jamil. Parang tinamaan ng kidlat ang isip ko. Interferometry, isang teknolohiya kung saan kinukunan ng 2 beses ang parehong lugar para makita ang pinakamaliit na pagbabago sa elevation. Nang patayin namin ang kuryente, bahagyang lumubog ang lupa 0.47 millimeters. Ang lupa na uminit dahil sa engine test ay lumamig at umurong. Ang simpleng prinsipyong iyon na ang maiinit na bagay ay lumiliit. Kapag lumalamig, hindi nila pinalampas. Tingnan niyo po rito. Ang pagbabago sa kulay ng mga contour lines. Nakuha nila ang 0.47 millimeters na pagkakaiba. Nanginginig ang aking mga labi. Mas manipis pa sa lead ng isang mechanical pencil. Isang satellite na lumilipad sa bilis na 27,000 kilometers, h-8,000 kilometers sa itaas, ay nakakuha ng 0.47 mm na pag-urong sa lupa. Ito ay hindi na agham. Ito ay mahika. Sa pamamagitan ng maliit na pagbabagong ito, binaliktad nila ang proseso para malaman ang hugis ng istruktura sa ilalim. Itong pulang bahagi ang engine room at ang dilaw na linya sa habang kami ay nagtatago at nagkukunwaring patay. Ginamit nila ang mismong paglamig ng aming katawan para sukatin ang aming hininga. Tumayo ang aking mga balahibo. Nagkunwari kaming patay, ngunit naramdaman ng satellite ng Pilipinas ang init ng aming takot. Gumalaw kami, huli kami, huminto kami, huli pa rin kami. Nasa kanilang palad kami. At ang mas nakakatakot ay ang analysis result sa ibaba ng screen. Target ID Persia 7. Status active micro vibrations detected at 38 mm. Signature traces of nuclear material detected. Fracture confirmed dual layer shielding. Confidence level 99.2%. Naluha ako. Gumuho ang aking pride. Hindi ito isang spy satellite. Isa itong dambuhalang diagnostic tool. Isang high precision na mikroskopyo sa kalawakan. Ang coordinates, ang istruktura, pati na ang pagkakaroon ng nuclear material, lahat ay inilantad ng satellite ng Pilipinas sa 2 pagdaan lamang. Saan ipinadala ang data na ito? Ipinakita ni Jamil ang network path. Tumawid ito ng Pacific Ocean papuntang North America. Ang destinasyon, Langley, Virginia, USA. CIA Headquarters. Ang pagkolekta, pagsusuri, at pagpapadala ng data mula sa Pilipinas patungong Amerika ay nangyari lahat sa maikling panahon na kami ay nagtatago sa dilim. Ito ay hindi lang pagbabahagi ng impormasyon. Ito ay isang mensahe mula sa Pilipinas sa Amerika. Ito ang aming kaya. Tapusin ninyo ang Iran. Ang maliit na berdeng tuldok na aming binaliwala ay isa na ngayong dambuhalang tsunami na lalamon sa amin. Ang aking 25 taon ng pagmamalaki, ang dangal ng gitnang silangan, ay gumuho dahil sa isang linya ng 0.47 millimeters vibration data. At sa sandaling dumating ang data na iyon sa Langley, ang tadhana ng mundo ay nagsimulang umikot sa isang direksyon na hindi ko na kayang kontrolin. Sa punong tanggapan ng National Reconnaissance Office NRO sa Chantilly, Virginia, ang hangin ay mabigat. Ako si Adrian Barnes. 20 taon ko nang sinusuri ang mga satellite sa East Asia at Middle East.
Ngunit ang gabing iyon ay mananatili sa aking alaala habang buhay. Ang sitwasyon sa gitnang silangan ay nasa bingit na. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay malapit ng sumabog bilang isang nuclear war. 4 na araw na kaming walang tulog, binabantayan ang disyerto ng Lut. Ngunit, ang kalikasan ay malupit. Isang matinding sandstorm ang bumulag sa aming mga pinagmamalaking KH-12 satellite. Adrian, may emergency packet na dumating. Mula sa Philippine Space Agency sa Clark, dumaan sa ating secure channel. Ang classification ay Special Alert Level. Sampaguita ang pinakamataas na antas ng sekreto. Tawag sa akin ni Ian, isang kapwa analyst. Karaniwan, ang pagbabahagi ng impormasyon sa Pilipinas ay kami ang nagbibigay at sila ang tumutulong sa pagsusuri. Ngunit ngayon, iba, ang urgensya ay hindi pangkaraniwan. Hinila ko ang aking upuan. Ang data sa screen ay eksaktong 47 megabytes. Ang aking 20 taong instinct ay nagsabi sa akin, hindi ito raw image. Ito ay processed data. Tinapos na nila ang analysis sa loob mismo ng satellite. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si General Marcus Taylor, isang aroganteng opisyal mula sa Pentagon na naniniwala sa teknolohikal na pangingibabaw ng Amerika. Sumulyap siya sa data mula sa Pilipinas at napangisi. Adrian, sinasayang mo ba ang oras sa basura? Maging ang ating KH-12 ay nabulag. Ano naman ang makikita ng isang laruan mula sa Pilipinas na may 50 cm resolution? Ito ay isang kathang-isip lang ng kanilang gobyerno. Ngunit hindi ako umimik at binuksan ang 47 megabyte file. Sa pagbukas nito, isang imahe na hindi namin nakuha sa loob ng maraming taon ang lumitaw. Ang internal blueprint ng Persia 7 na parang isang X-ray ay malinaw na nakikita. Ano to? Natigilan si General Taylor. Ang screen ay nagpapakita ng isang 3D na mapa ng init at maliliit na pagbabago sa ibabaw ng lupa. Hindi ito litrato. Ito ay isang buhay na mapa. General, hindi ito kathang-isip. Ito ay agham. Inactivate ng Diwata 7 ang spotlight mode sa gitna ng bagyo. Ginamit nila ang X-band at L-band ng sabay para kanselahin ang noise. Isang multi-band noise cancelling algorithm na sa teorya lang natin na pag-aaralan. Ginawa nila ito sa real-time gamit ang isang AI chip sa loob ng satellite. Hindi pa rin makapaniwala si Taylor. Imposible. Paano sila makakakuha ng ganyang kalinaw na imahe? Bilang huling alas, ipinakita ko ang isa pang data, isang waveform ng micro-vibrations. Ikinonekta ko ito sa isang sound processor. Isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa silid, isang mababang ugong ng makina na may kasamang matinis na tunog ng pag-urong ng metal. Naririnig niyo ba yan, General? Iyan ang sigaw ng lupa na nakuha ng satellite ng Pilipinas. Ang tunog ng pag-urong ng base habang lumalamig ito, 0.47 millimeters. Sa pamamagitan niyan, tinukoy nila ang lokasyon ng engine room at nabasa pati ang radiation signature ng nuclear warhead storage sa tabi nito. Hindi ito data na maaaring pekein. Ito ang pulso ng isang buhay na base. Katahimikan. Nawala ang yabang sa mukha ni Taylor na palitan ng pagkamangha at paggalang. Para siyang napaupo sa kanyang silya, habang ang bilyon-bilyong dolyar na satellite ng Amerika ay nakapikit. Ang satellite ng Pilipinas na aming minamaliit ay mag-isang nakadilat at nakakuha ng ebidensya na magbabago sa tadhana ng sangkatauhan. Adrian, ano ang konklusyon? Nakagawa na ng 3 nuclear warheads ang Iran. At ayon sa AI simulation ng Pilipinas, sa loob ng 48 oras, ikakabit nila ito sa kanilang Shahab 3 missiles. Ang target, ang US 5th Fleet
sa Bahrain at Tel Aviv. Libu-libong sundalong Amerikano ang maaaring maglaho. Agad na kinuha ni General Taylor ang direktang linya papuntang White House. Nag-emergency alarm. Ang mga pangunahing general ay tinipon sa isang video conference. Sa screen, lumitaw ang Pangulo. Maputla ang mukha habang nakatitig sa makulay na mapa na ipinadala ng Pilipinas. Totoo ba na ang Pilipinas lang ang gumawa nito nang walang tulong mula sa atin? Opo, Mr. President. Sagot ng NRO Director. Nauna sila sa atin sa pagmaster ng edge computing sa kalawakan, habang tayo ay umaasa sa laki ng hardware, sila ay gumamit ng katalinuhan ng software. Ang coordinates na ito ay may accuracy na mas mababa sa 1 metro, sapat na para tamaan ng bunker buster ang pinakasentro ng base, na tahimik ang Pangulo. Ang pag-atake ay nangangahulugan ng gyera. Ang hindi pag-atake ay nangangahulugan ng kapahamakan. Sa sandaling iyon, isang karagdagang data ang dumating mula sa Pilipinas. Ngayon, kasama na rito ang missile movement path sa loob ng base at ang mga pre-launch signal patterns. Hindi lang sila nagbigay ng problema, nagbigay din sila ng kompletong solusyon. Ito ay isang tahimik na pressure sa Amerika. Binuksan namin ang pinto. Kayo na ang pumasok. Ikonekta ako sa Pangulo ng Pilipinas. Magpasalamat sa pagbabahagi ng impormasyong ito at sabihin sa kanya na sa mga susunod na operasyong militar, ang real-time data mula sa kanilang satellite ang uunahin natin. Sa utos na iyon, nagkatinginan ang mga analyst. Ang Pilipinas ay hindi na isang tagasunod. Isa na itong kasosyo sa pagpapasya sa tadhana ng mundo. Tiningnan ko ang Diwata 7 sa monitor na patuloy na nakatitig sa disyerto ng Lut. Ang maliit na piraso ng metal na iyon ay sumira sa kayabangan ng Amerika at nagligtas sa sangkatauhan mula sa bingit ng nuclear war. Adrian, inilabas na ang go signal mula sa White House, Operation Aurora Strike. Input ang coordinates ng Pilipinas sa guidance system ng mga bomber. Mula dito, labanan na ito, laban sa oras, sa Al Dhafra Air Base sa UAE, 7,000 kilometers ang layo, isa pang tensyon ang namumuo. Ako si Major Carlos Santos, ipinadala mula sa Philippine Air Force, pinuno ng advisory team para sa Kampilan 2 Air Defense System. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng isang higanteng chessboard na magpapasya sa tadhana ng sangkatauhan. Ang B-2 stealth bombers ng US Air Force ay pumasok na sa area of operations, nakalak sa mga eksaktong coordinates na ibinigay ng Diwata 7. Ang aming misyon, salagin ang impyernong susunod pagkatapos ng pag-atake. Kapag tinamaan ang Iran, tiyak na magpapakawala sila ng mga ganting salakay na missile. At ang huling panangga laban doon ay ang Kampilan 2. Combat stations, ihanda ang lahat. Tiyak na gaganti sila. Sa utos ko, naging pula ang ilaw sa control room. Sa kabilang panig ng screen, isang dambuhalang apoy ang sumiklab sa kalangitan ng disyerto ng Lut. Ang 3,000-pound na bunker buster ay tumama sa 0.47 mm na bitak na tinukoy ng Diwata 7. Isang chain reaction ng mga pagsabog ang yumanig sa ilalim ng lupa, winawasak ang mga warhead bago pa man ito maikabit. Ngunit